Magandang balita. Natuklasan na ng Israel Defense Forces ang isang compound ng Hezbollah na nakatago sa ilalim ng isang civilian home sa Lebanese border village na sinasabing pumigil sa isang planned attack sa Israel. Ayon sa mga opisyal ng IDF, ang compound ay naglalaman ng mga armas at motorsiklo at inihahanda ng Radwan Forces ng Hezbollah para sa isang malawakang paglusob sa teritoryo ng Israel. Sinabi ng tagapagsalita ng IDF na si Rear Admiral Daniel Hagari na ang bunker na matatagpuan ilang milya mula sa Israel's northern border ay inilaan para sa isang pag-atake na mas malaki kaysa sa insidente noong October 7. Ang ulat na plano ay nag-involve sa mga Hezbollah militants na gumagamit ng mga motorsiklo upang makapasok sa mga Israeli villages at magsagawa ng mga pagpatay. Naglabas ang IDF ng mga footage na nagpapakita ng mga armas, bala at motorsiklo sa loob ng bunker. Natagpuan din ang sariwang pagkain at kape na nagpapahiwatig na ang mga militante ng Hezbollah ay nakatira dito ilang sandali bago ito natuklasan. Natagpuan din ng mga sundalo ng IDF ang isang larawan ng dating pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na kamakailan lamang ay napatay ng mga puwersa ng Israel sa isang airstrike sa Beirut sa compound. Isang Hezbollah operative ang iniulat na napatay sa panahon ng pagsalakay nang ang isang airstrike ng Israel ay nag-target sa bunker. Binigyang diin din ni Hagari ang patuloy na pagsisikap ng Israel na protektahan ang mga mamamayan nito mula sa Hezbollah's activities at pinagtibay na ang mga kinakailangang hakbang ay gagawin upang maiwasan ang mga pag-atake sa hinaharap. Sa mga coordinated operations along the northern border, winasak ng IDF ang ilang mga Hezbollah compounds at nakumpiska ang mga taguan ng armas. Kabilang ang mga advanced Iranian-made missiles at iba pang kagamitan sa militar. Ipinaliwanag ni Hagari na ang mga aksyong ito ay bahagi ng isang broader strategy upang maiwasan ang Conquer the Galilee plan ng Hezbollah. Isang stated intention na mag-launch ng isang pag-atake sa northern Israel. Ang mga operasyon ng IDF ay nakatuon sa pag-alis ng Hezbollah's military infrastructure along the border upang maiwasan ang mga pag-atake na maaaring magpalala ng labanan. Sa pamamagitan ng pagwasak sa mga compounds na ito, layunin ng IDF na matiyak ang safe return ng Israeli civilians sa northern regions, kung saan ang mga tensyon ay nag-displace ng maraming residente. We're now in the bunker that we found underneath a Lebanese house in a Shia village only a couple of kilometers from our border. This bunker was ready for Radwan forces, for a battalion of Radwan forces to enter into this bunker and do a raid into Israel and do a larger scale of massacre than the 7th of October. They were planned with the motorcycles here to go to Kiryat Shmona, to Iftach, to villages and positions inside Israel and conduct a massacre. They were only here a couple of days ago. In those beds with those weapons here, we found the fresh coffee and food here in this compound, underneath a Lebanese village, underneath a Shia house. This wasn't supposed to be here. 1701 should have prevented it. We need to impose a 1701, a fully imposed 1701 this area, so Hezbollah can never be next to our border with such infrastructures that can do a Conquer Galilee plan like he planned. Hassan Nasrallah, this ruthless terrorist that we eliminated, that is responsible for the deaths of many people, not just Israelis, Germans, Americans, French and others. The world is a better place without Hezbollah. The world is a better place without Nasrallah. Breaking news. Amerika pinagbantaan ang Iran ng isang digmaan. Ayon sa Amerika, kapag merong isang mamamayan nito ang inatake ng Iran, kabilang na ang mga nasa gobyerno o dating naninilbihan sa US. Ituturing ito ng Amerika na isang act of war. United Nations Interim Force and Lebanon nagbubulag-bulagan. Mga kuta at armas ng Hezbollah, ilang metro lamang ang layo sa kanilang kampo. Takot ba ang mga sundalo ng United Nations sa Hezbollah? 244 na mga dating sundalong Pilipino
ang kabilang din sa United Nations Peacekeeping ang bumalik sa Pilipinas matapos makasagupa nito ang mga militanteng grupo sa Syria. Prime Minister ng Israel nagbanta. Inabisuhan na ng Israel ang Amerika na maglulunsad ito ng mas matinding opensiba sa Lebanon matapos ang drone strike sa kanilang military camp na ikinamatay at ikinasugat ng mga sundalo ng Israel. Iran, may takot kay dating President Trump? Siya ang presidenteng nagpatumba sa isa sa pinakamataas na commander ng Iran at sa panahon niya mismo, kumalas ang Amerika sa Iran nuclear agreement. Amerika, pinagbantaan ng Iran. Inutusan ni President Biden ang kanyang National Security Council na ipagbigay alam sa Iran ng anumang pagtatangka nito na iligpit si dating President Trump ay itinuturing ng Amerika bilang isang act of war. Ito ay matapos maiulat ang ikatlo na bigong pagtatangka sa buhay ng dating Pangulo ng Amerika. Babala ng Amerika na kapag inatake ng Iran ang sino mang mamamayan nito, kabilang na ang kasalukuyang naninilbihan sa gobyerno ng Amerika at ang mga dating kawani ng gobyerno, haharap ang Iran sa isang matinding consequence, malaking tinik sa lalamunan ng Iran kapag nanalo bilang Pangulo ng Amerika si Donald Trump. Si dating President Trump lang naman ang nagbigay ng direktiba upang maglunsad ng military strike sa Iraq na ikinamatay ng pinakamataas na Iranian Quds Force Major General Qasem Soleimani gamit ang Unmanned Aerial Vehicle ng Amerika, at noong 2018 kumalas ang Amerika sa Iran Nuclear Agreement. Noong panahon ni President Trump, hindi nakaporma ang Iran. Pinagbantaan nito ang mga mahalagang infrastruktura ng Iran. Walang bumibili ng langis ng Iran kundi China lamang. Maituturing na isang matapang na pangulo si Trump sapagkat ang de-escalation o ang pagpapahupa ng tensyon ay hindi prioridad ng kanyang gobyerno. Matapos ang madugong drone strike na inilunsad ng Hezbollah sa isang military camp ng Israel, Prime Minister Netanyahu nagbigay na ng abiso sa Amerika na magsasagawa ito ng malakas na tugon sa Hezbollah. Mas lalo lang natitindi ang gagawing opensiba ng Israel sa Lebanon. Sa katunayan, na-recover ng mga sundalo ng Israel ang iba pang mga armas ng Hezbollah. Mabagal, maliit, at relatively cheap to make ang mga drone. Naging isang deadly headache para sa mga Israelita ang year-long war. Ang pag-atake ng Hezbollah sa isang army base malapit sa Binyamina sa northern Israel noong linggo na ikinamatay ng 4 na lalaki at ikinasugat ng 12 iba pa, ang pinaka-damaging drone strike sa bansa hanggang ngayon. Naging dahilan ito ng mga fresh questions kung gaano ka-well-equipped ang Israel's hugely expensive air defense system upang pigilan ang mga ito. Sa pagbisita sa damaged army base noong Lunes ng umaga, sinabi ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na significant efforts ang ginagawa upang makahanap ng mga solusyon na ma-prevent ang mga future drone attacks. Gumagana ng maayos ang ilang bahagi ng air defense system. Dito sa northern Israel, nakakarinig kami ng mga pagsabog sa regular intervals habang ini-intercept ng Iron Dome ang mga rocket na pinaputok ng Hezbollah mula sa southern Lebanon. Sinabi ng Israel na naaabot nito ang higit sa 90% ng mga target nito. Ngunit gumagana ang Iron Dome dahil ang mga rocket ng Hezbollah ay crude at posible na kalkulahin kung saan pupunta ang mga rocket nito sa pag-alis at pagkatapos ay ini-intercept ang mga ito. Mas komplikado ang pagpapatigil sa mga drone at sa digmaang ito ay naging recurring problem. Noong July, isang drone na pinaputok ng Yemen's Houthis ay nakarating sa Tel Aviv. Earlier in October, sinabi ng Israel Defense Forces, IDF, na isang drone na inilunsad mula sa Iraq ang pumatay sa 2 sundalo sa Golan Heights. Nitong nakaraang linggo, isa pang drone ang tumama sa isang nursing home sa Central Israel. Karamihan, kung hindi lahat, ng mga drone ay manufactured by the Iranians at pagkatapos ay ibinibigay sa mga armed groups in Lebanon, Iraq and Yemen. Sabi ni Dr. Yehoshua Kaliski, Senior Researcher ng Institute of National Security Studies sa Tel Aviv sa BBC. Ang mga drone ay may maliit na radar signature at maaaring lumipad sa mababang altitude na nagpapahirap sa early detection.
Minsan, maaari pa silang malito sa mga ibon. Mahirap din silang ma-intercept gamit ang mga aircraft dahil ang mga UAV drone ay mabagal na lumilipad. Paliwanag ni Dr. Kaliski. Ang bilis nila ay mga 200 km per hour o 124 miles per hour kumpara sa 900 km per hour o 559 miles per hour ng isang jet plane. Iniulat ng Israeli media na noong linggo, 2 Hezbollah drones, malamang na Jad 107s, ang tumawid mula sa Lebanese airspace sa itaas ng Mediterranean. Ang isa ay na-shutdown at ang isa naman ay nawala. Pinaniniwala ang bumagsak kaya walang nag-trigger na babala. Pagkatapos ay tumama ito sa kantin ng isang army base. In a Lebanese village, a Shia village in Lebanon, this village is one of the villages close to the Israeli border. I want to show you a Lebanese house, a Lebanese in a Shia village house close to our border. Every house is a terror base. I wanted you to see in your own eyes what we found here today. This is our forces raiding on this village. Come with me. In this house, a storage of gear waiting for Hezbollah's Radwan forces, with vests, helmets, night vision, mines you can see here. Already, all of these weapons here were stored and piled in the house, ready for the big raid. The raid plan called Conquer the Galilee. They plan to do a massacre in a larger scale than the 7th of October on northern Israel. And with this gear over here, I want you to see what kind of a gear. You see the hand grenade here? Sniper rifles, extremely high sniper rifles, shooting on our forces, shooting on our civilians from far away. Look at those sniper rifles here. All was ready for the raid. Explosive RPGs here. This is one of the PK fired by the terrorists of Hezbollah on our forces raiding on this house. This is a terror base. This is a Lebanese village, a Shia village built by Hezbollah. Every house has gear ready for the raid against Israel, conquer the Galilee plain. We are now going a house through house, raiding each and every house, taking all this gear, dismantling Hezbollah's capability to do the Conquer Galilee plan. This is what we do. This is a limited, targeted raid on the northern part of Israel, okay, that we are conducting across the border to take care with the threat that Hezbollah has built for years. This is supposed to be clean here. 1701 prevents those arms here. And we are making sure, imposing this area to be clean so we can tell our citizens from across the border that have been suffering for nearly a year now. They've been suffering many UAVs, rockets, missiles. We can tell them, you can come home safely and secure. Go back to your homes. We have claimed the threat of Hezbollah. Na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo.